Humiling ng extension ang DPWH sa Kamara para sa kanilang revised budget. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang dahilan ng request for extension ni Secretary Vince Dizon at ano ang naging tugon din ng House Appropriations Committee? Yes, good noon, Cheryl. Kung babalikan nga natin ang naisagawang unang budget briefing kasama ang DPWH dito sa House of Representatives, syempre nagkaroon na ng motion ang House na i-extend nga ito hanggang September 12 para sa mga erata na kinakailangan gawin patungkol nga dito sa budget ng DPWH. Pero kaninang umaga nagpadala nga ng sulat itong si DPWH Secretary Vince Dizon na kinakailangan pa nila ng oras para nga matalakay kung ano nga ba ang kinakailangang irebisa patungkol dito sa budget. Kaya patuloy silang nag-request nga na i-move pa ang deadline para sa revised budget proposal ng DPWH sa September 15. Agad din naman itong inaprobahan ng House Committee on Appropriations Chair ng House Appropriations Committee sa pangunguna ni Chairperson Mika Suwansing. At bukod nga dyan, syempre mamumove din daw, Cheryl, yung magiging budget briefing ng DPWH na instead na September 16 ay magiging September 17 na yung yung araw na magiging talakayan nitong budget ng DPWH, lalo na dahil nga napalitan din ang secretary nito to Secretary Vince Dizon. Cheryl? So hanggang kailan ang ibinigay sa DPWH? Kasi parang lumalabas isang araw lang yung diferensya nung schedule ng budget deliberation ng DPWH. Yes, well technically nung una September 12 dapat yung magiging deadline nitong budget proposal, yung revised budget proposal ng DPWH, pero minove nila 3 days later, September 15 na. And so far dahil nga naghahabol din kasi ng oras dito sa House of Representatives para nga matalakay itong budget, syempre kinakailangan na ring madaliin pati yung pagre-review ng Kamara patungkol nga dito sa budget. So isang araw lang yung magiging extension na September 16 to magiging September 17 yung sa budget briefing, pero 3 days naman yung ibibigay sa pag-revise nitong yung extension na ibibigay sa pag-revise nitong project proposal compared nga dun sa original na naset na September 12, Cheryl. Pero doon sa sulat ng DPWH, wala namang nakalagay na date na hiling nila na ibigay sa kanilang panahon. Yes, na-bring up lang ito, Cheryl, yung motion dito nga bago magsimula yung budget briefing ng DSWD naman. So na pag-usapan ng Kamara, nabibigyan nila ng 3 days extension pa nga itong DPWH para maipagpatuloy ang pagre-revise at pagsasaayos ng budget proposal ng DPWH. Kasi kung maalala din natin, naging kapuna-puna rin yung mga insertions daw na nakapasok dito sa budget. And syempre kung titingnan natin yung budget, malaki-laki yung naibigay sa DPWH, pero dahil nga sa gitna ng mga issue, lalo na ng flood control projects na patuloy pa rin pinag-uusapan dito sa Kamara, pati na rin sa Senado, syempre kinakailangan pa nila ng oras para maisaayos at para nga ma-double check din kung ano nga ba yung mga kinakailangang tanggalin at mga kinakailangan pang ayusin, mga proyekto rin na kailangan pang ipagpatuloy ng ahensya. So ngayon, anong ahensya ang sumasalang sa budget hearing? Cheryl, ngayon ay napapakinggan natin na kasama ng House Committee on Appropriations ang Department of Social Welfare and Development at dun nga sa naisagawang hearing kanina at presentasyon ng DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay meron daw 223 billion pesos ang ahensya para nga sa 2026. Kung titingnan yung sa General Appropriations Act ng 2025 ay mas mataas ito ng around 2.7% dahil kung makikita natin yung GAA ng 2025, nasa 215.8 billion pesos lang ang naging budget ng DSWD para sa 2025. Na kung makikita din natin, nananatili na 4-piece ang flagship project ng DSWD para sa susunod na taon at patuloy pa rin namang pinag-uusapan dito nga, Cheryl, yung zero budget na ibinigay sa AKAP at kung makikita nga rin natin dito sa naging budget ng DSWD sa protective services for individuals and families in difficult situation, bumaba din yung naging budget ng
dito sa aspeto na to. So apektado dito yung AIX pati na rin yung AKAP dahil kung makikita natin noong 2025 nasa 44 billion pesos yung budget for these programs. Pero ngayon kasi nasa 27 billion pesos na lang at sabi nga nung natalakayan dito kinakailangan na lang daw kasing i-consolidate ng DSWD for the meantime, pero syempre nakadepende pa rin naman daw sa mga mambabatas natin dito sa Kamara kung ano nga ba magiging solusyon dito, kung madadagdagan ba o mananatiling zero budget yung budget ng AKAP for 2026. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal. Amy Atienza.